sarap po. May 3,000 din po kayo. Thank you, Raisa. Thank you, Thank you sa Tita Corn at kay Raisa May. Thank you so much. Thank you po. Ate, bye po. Enjoy your vacation. Thank you po, ate. Bye po. Tuloy na po yung kwentuhan natin. Ang makakasama po natin, ang ganda po. Magaling pa po. Lagi po natin itong napapanood sa GMA. Palakpakan po natin si Ate Rhea Santos. Hello, magandang umaga mga Dapper Tags. Hello. Morning po. Ako, Raisa. Dahil malaki yung tao ko, malalaki din ang mga regalo ko. Ilalagay ko to sa Christmas tree mo, ha? Ayan. Thank you po, ha. Dumadami na yung Christmas tree natin. Ayan, lagay na po natin yan. Ang sabit yan, Raisa. Bigay po natin to sa mga bata sa Visayas para maging happy ang Christmas nila. Bigay na po natin. Para sa mga bata na nabiktima ng Yolanda. Sana maging masaya din ang Pasko nila. Ilalagay ko to sa taas. Sa taas. Ayan, bakit po ang tangkad nyo, Ate Rhea? Kasi laki po kayo ng Christmas tree. Kasi nga, medyo konti na lang maaabot ko na yan. Gusto mo karagahin kita para malagay mo pa sa taas sa taas? Mabigat po ako eh. Mabigat ka. Ba't ka nakabigat? Naku, maraming kilos daw po ako. Baka feeling ko mas magkasing Ang bigat lang tangkad tayo. niyo po. Ay, thank you. Napakagalang naman na bata. Upo po tayo dito. Salamat. Ang ganda naman ng bahay mo, Raisa. Maliit lang po ito. Upo po Good kayo. morning po. Ayan, batiin niyo po yung mga double cards. Kamusta na po kayo, Ate Rhea? Mabuti naman. Masaya ako dahil ang tunay na buhay, umeere na ng everyday at magkasunod pa tayo. Diba? Oo nga po. Salamat. Bago Rise May Show, panoorin niyo po ang tunay na buhay. Tungkol saan po ba yun? Alam mo, tungkol siya sa ang tunay na buhay, kwento ng mga artista, ng mga taong nakakapagbigay sa atin ng inspirasyon. Sana nga ikaw din, maikwento ko rin ang buhay mo. Kahit actually 8 years old si Raisa, so yung 8 taon na yon, diba? Para makilala ka palalo ng tao. Kaya lang sobrang busy ka ata. Ano pong ikukwento niyo sa akin? Tungkol sa akin, ano pong gusto niyong malaman? Gusto ko malaman kung talaga bang pangarap mo ng maging host, maging artista. Tsaka siguro gusto kong malaman kung sino pa ang dream interview mo. Sino pa yung pinapangarap mong makausap dito sa show mo. Meron ba? Ito po yung mga gusto ko pong mga kausap. Gusto mo kausap si Ate Guy? Wow. Wala yung mga... Tsaka po si Ate V. Junjun. Junjun. Asan ka na, Junjun? Yun po. Tsaka po, marami pa pong iba. Ako, dream ko rin silang ma-interview. Sana ako rin mapagbigyan. Opo. Raisa, alam mo ba, kinakabahan ako. Kagabi pa ako hindi makatulog. Bakit? Nakabahan. Alam mo, ang dami-dami kong nai-interview, hindi naman ako kinakabahan. Pero nung nalaman kong mag-guest ako dito, kinabahan talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Natakot ako sa mga Bakit tanong po kayo mo. kinabahan? Kasi Raisa may mag-i-interview sa akin eh. Ha? Ako nga po kinakabahan eh. Alam niyo, di ba? Tunay na buhay. Ang bata kasi iba magtanong. Walang walang mali siya, walang yung napaka-pure kasi ng puso ng bata. Kaya siguro Matanda na po ako. Ay, totoo ba 80 years old ka na, Raisa? Opo. Sabi po ni Bossing, 80 years old na ako. Alam mo, Raisa, ikaw, 80 years old ka na.
Sabi niya po yun sa akin. Hindi kaya dapat walang 0 yun, tapos 8 lang? Ganun. 8 lang po talaga ako sa school. Pero dito, 80. 80. Dapat pala ako Hindi lang nagmamano po sa'yo. No? Ano po kayo sa akin? Mano. Salamat. Kaya dapat po, kayo sa mamano kayo pag-imbita sa sa akin. maganda. Thank you. Ate Rhea, paano po pag gusto naming malaman ang tunay na buhay niyo? Paano kayo i-future sa tunay na buhay? Kayo yung host. Di ikaw magtanong sa akin. Ikaw kaya mag-host? Ayan. Eto na po ang gagawin natin. Ang Rise on My Show ay tunay na buhay ni Ate Rhea Santos. Thank you. Ako po, si Liza May Dizon. Samahan niyo po ako alamin ang mga kwento sa likod ng pagbabalita. Walang kinikilingan at serbisyong totoo lang. Isang kwentong personal. Ito po ang tunay na buhay ni Ate Rhea Santos. Bravo, ang galing. Ayan po. Tunay na buhay. Maganda, matangkad, matalino, at magaling pang magbalita. Siya po si Ate Rhea Santos. At bago pa man pumasok sa mundo ng pagbabalita, nagsimula siya bilang commercial model at minsan sumali sa beauty contest. He's talented. May konting talent sa pagkanta at may konting talent sa pagsayaw. Lagi siyang kinukuha sa Santa Cruzan. Hanggang maaari, ayaw ni Riyang sumali sa beauty contest. But her mom insisted. Sinasali nga ng Mrs. Claire sa Binibining Pilipinas pero ayaw ni Ria. She rather concentrate on her studies. Maraming kayang gawin si Ate Rhea. Pero may ilang bagay na hindi alam ng marami tungkol sa kanya. Panoorin niyo to. Pareho kaming foodie. Grabe siya, ang galing niya mag-Muay Thai. Ang galing mag-Muay Thai. Sa tangkad pa naman yung gandang babae, di ba? Haabaan ng sipa, di ba? Iwas-iwas ka na lang. Size 10 ang paa niya. Malakas siyang kumain ng rice. Ayan po ang nalaman natin katungkol kay Ate Rhea. Malaki ang paa niya at malakas kumain ng rice. At Ate Rhea, nakakailang rice po ba kayo? Ha? Alam mo dati, Riza, Opo. nakaka 2 cups of rice ako. Pero ngayon, sinusubukan ko man ng mag-no rice. No carbs. rice? Oo. Pero dati, naku, para akong kargador kumain talaga. Malakas ako sa pandesal. Ay, pareho po tayo. Kumakain po ako ng pandesal. Yung pandesal po, isasaw sa kape. Tapos po, kakainin, gaganunin. Si Bimbi nga po, hindi marunong nun eh. Tinuruan mo siya kumain ng pandesal. Yung pandesal po niya, may cheese. Ako po, wala. Pandesal lang. Saw-saw sa kape. Ano po ang paborito niyong ulam? Ang paborito kong ulam, alam mo, tinolang manok. Ay, gusto ko rin po yan. Pero gusto ko ng paksiw, adobo o fritada. Oo, apitas na masarap din yun. Marami po pong iba't ibang. Pero malakas rin po akong kumain ng kanin. Oo nga, lahat ng binanggit mong ulam, makanin yun ah. Diba? Pagkain Pinoy, makakanin eh. Opo, mahilig, alam niyo po ba,
malakas ako kumain ng kanin. Bawal mo lang. Alam mo, since nagno-no rice ako, ibibigay ko na sa'yo yung kanin na para sa akin. Ayun, gusto ko po yan. Mahilig mo ako sa kanin. Opo. Unlimited rice dapat sa'yo, no? Opo, Ate Rhea. At may nalaman po ako sa inyo. Alam niyo po ba mga Dabber Cats, may isa pang pangarap si Ate Rhea. Panoorin po natin ito. Aspiring singer, yun, aspiring. Diba? Although ibigay na natin sa kanya yung ambisyon na yun na makapag-concert siya sa Araneta Coliseum kasama yung kanyang hinahangaan na si Sharon Cuneta. Malaki bagasin ni Rhea at pumili lang siya ng kantang bagay sa kanya. Magkaka-album siya. Ayun. Gusto niyo po palang maging singer, ha? Riza, parang nilalaglag ako ng mga kaibigan ko eh. Parang pangarap na lang Tinanong daw. po namin sila eh. Ha? Tinanong po namin sila. Gusto niyo po talaga maging singer? Frustrated singer pero parang ayaw nung kanta sa akin eh. Pero gusto ko kumanta. Sa bahay, sa video. Alam mo, Sharon yan ako. Ikaw din ba? Opo. Gusto mo yung mga kanta ni Sharon Cuneta? Alam mo ba yung mga kanta ni Sharon Cuneta? Ano po ba? Yung mga bituing walang lining, sana'y wala ng wakas. Diba? Na naging mga pelikula rin. Mr. DJ. Ako po yung mga paborito ko. Ay, Isang bato. Pusong bato. Alam ko Masasal yun. po yan. Mr. Dreamboy. Yun, yung mga ganun po. Social po yun. Mr. Dreamboy, Cheryl Cruz. Tama ba? Uy, alam ko yun. Oo. Alam niyo po yun? Gusto niyo po kantahin natin? Sige, tuwag tayo. Mag-concert tayong dalawa. Pwede ba? Oo. Kakanta po ako ng Mr. Dreamboy. Kayo po, anong kakantahin niyo? Kung may Mr. Dreamboy ka, siguro Mr. DJ ako. Para Sharon Cuneta. Isang Mr. Dreamboy, isang Mr. DJ. Yan. Oh, magko-concert po Concert kami. tayo? Ha? Libreng Mga concert to, ha? Gabriels, dyan lang po kayo ha. Magko-concert po kami sa pagbabalik na